Puntahan muna natin si Robin Padilla. Puntahan muna natin si Boss Binoy, mga kababayan. Ano sabi ni Boss Binoy, yung mga kabataan daw iyakin ngayon. Tapos nakikita natin nagpupunas ng luha, no? Nung inaresto si dating Pangulong Duterte. Ngayon no, na-depress si Robin Padilla, mga kababayan. Nung panahon daw ho nila walang depresyon. Yun yung pagkakaintindi ko. 'Di ba? Nung panahon ho namin walang depresyon, et cetera, et cetera. Pero eto, na-depress ho, mga kababayan. Robin Padilla depressed over ICC tagging Go de la Rosa co-perpetrators. Nako po. Sa merong nagkomento kanina, sabi, nako, dalawa na ang mawawala sa senador na kampay kay Sara Duterte. At yun nga po mukhang etong si Bato de la Rosa at si Bongo. Paano, bakit to? Napangalanan na sila na sila ay kasama doon sa mga kasabwat ng dating Pangulong Duterte. Kaya po ang Robin Padilla, mga bossing, depressed. Masakit na naman ang puso. Mukhang maririnig at makikita na naman natin na humahagulgol si Robin Padilla. Sabi ni Shiro Kansaki, magtatago na ba si CLTG Construction Company? Tingin ko, ako sariling opinion ko. Tingin ko, malapit-lapit na po na hindi na din pumasok sa Senado si Bongo, mga kababayan. Ako ho ay naniniwala na sa mga susunod na mga panahon, sasabihin ng mga yan na hindi ho nagtatago si Bongo. Hindi po nagtatago si Bongo. Ginagawa niya lang po yung sarili niyang hindi available. Kinangina itong mga to. Yung mga estilo no? Ang nagpamana ho sa kanila niyan, mga bossing, alam niyo kung sino? Wala pong iba kundi yung lawyer ni Kibuloy. Kasi doon ko unang narinig yan Kay kay Torion. Sabi ni Torion, yung kliyente ko po si Apollo Kibuloy, hindi po nagtatago yon, no? Ginagawa niya lang po yung sarili niyang hindi available. Pero hindi po siya nagtatago. Pero yun yung Bato de la Rosa Biruin nyo, mga kababayan, yung Bato de la Rosa, chismis pa lang, ugong pa lang, no? Wala pang talagang mismo selyado, wala pang mismo dokumentong ipinapakita. Pero wala, hindi na makita. Di ba? Eto pa kaya na talagang napangalanan na. Eto pa kaya talaga na nandun na, nakasulat na, Ronald Bato de la Rosa, CLTG. Si CLTG si yun, Christopher Lawrence Tesoro Go. Yun yun, mga kababayan. Naku po. Mukha sandali mga bossing. May papakita ko sa inyo. Bago tayo rumekta o dumiretso kay Senator Bongo, mga kababayan. Hindi, mamaya na. Sa depression muna ni Robin Padilla. Kasi si Robin Padilla hindi naniniwala sa depression Pero ngayon parang unti-unti na pong naniniwala, no? Sabi dito, Manila, Philippines, Senator Robin Padilla said on Saturday that he was saddened on learning that the ICC, International Criminal Court, named his minority colleague, Senator Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa as co-perpetrator of Rodrigo Roa Duterte in his alleged involvement in killing while he was the mayor of Davao City and during his time as president when he launched his laban kontra sa ipinagbabawal na gamot. Ang naramdaman daw ni Robin Padilla, Boss Briggs, shout out sa iyo. Ang naramdaman daw po ni Boss Robin Padilla, mga kababayan, at ito ay sinabi niya doon sa interview ng DWIZ, I cried. I felt depressed. Akala ko ba doon sa isang interview hindi niya alam o walang ganun nung mga panahon nila. Uy, si Ray Piñoco nandyan na. Uy, nabuhay ka. Anong nangyari?
ba't bigla ka nabuhay? O shoutout sa'yo, tapos na po tayo mga kababayan, nandito na si Ray Piñol. 'Di, joke lang, na-miss lang kita, Oh, ano nangyari? Eh, kasi mismo si Robin Padilla sinasabi hindi siya naniniwala do'n sa depresyon, eh, o doon sa ano, pakiramdam na depress, eh. 'Di ba, bakit biglang depressed na? Hindi siya yung mga bata daw ngayon, eh, mga iyakin. Hindi daw gaya niya, tapos makita mo iiyakin, umiiyak si Robin Padilla. Nung pinakita doon, inaresto, sabi kay Torre, "Boss, kung sinabi lang ng boss namin, 'no, ang ibig sabihin niyang boss o ang tinutukoy niyang boss, si dating Pangulong Duterte." Sabi kay Torre, "Boss, kung sinabi lang ng boss namin na i-contempt ka, i-contempt na kita." Kahit na wala namang ginagawang ka-contempt-contempt si Torre. Biruin mo, mga kababayan, napaghahalata na yung isang Robin Padilla ay may, walang ano, sariling, desisyon sa buhay. Walang sariling desisyon bilang senador ho, mga boss chief amo, sir. Sabi, doon po sa kanino ba yun, kung saan man. Sabi po, 'pag sinabi po ni Alan, yun na po. Kumbaga parang ano lang, sige sundan mo lang kung ano gagawin niya, gano'n din. Yung tipong Mr. Bean lang ho, mga kababayan. Kung ano yung ginawa nung nasa tabi ni Mr. Bean, gagayahin niya lang din. Wag niyo naman ganyanin si Robin Padilla, baka nangangapa lang, 'di ba? Baka nangangapa lang. Sabi dito, "If these two are issued a warrant of arrest, then it will just be me. Isn't that depressing? Depressing? Natira na lang." No, mahilig pa naman si Robin Padilla ho, mga kababayan, doon sa may kakampi. Hilig ho ni Boss Binoy yan, 'no? Kaya nga po kahit nung ano, nung panahon ng eleksyon, isinusulong niya yung anti-dinastiya ho, mga bossing. Anti-dynasty, isusulong ko yan. Nung narinig na magkakaroon siya ng kakampi, tatlong kakampi, tatlong Duterte yung papasok, doon sa pagkasenador. Si Baste, si Digong, at pangalan nung isa, si Pulong. Si Baste, si Digong, at si Pulong. Sabi ni Sara, tatlong Duterte po ang papasok o ang tatakbo sa pagkasenador. Nakalimutan na yata ni Robin Padilla na gusto niya yung anti-dinastiya. No, isinusulong niya yung anti-dinastiya. Ayun, sige, okay po yan. Madami na po tayo magiging kakampi. Kaya lang, sa kasamaang palad ho, mga boss. Sa kasamaang palad, yung isa po hindi pumasok sa pagkasenador. Sa pagka-mayor naman po pumasok, pero hindi nakauwi. Sa loob po ng dahig nakapasok ang dating Pangulong Duterte. Yun lang ang masaklap. At doon na nga po nag-umpisa na nab-depress at umiyak si Robin Padilla. What more pa ho? No? What more pa ho, mga kababayan? Kung ito po na si Bongo at si Bato de la Rosa ay kuhanin na o isyuhan na talaga ng warrant of arrest ng ICC, ay nagkaloko-loko na. Yari na ho, mga kababayan. Pero wag ho kayong mag-alala. Bakit, mga DDS? Wag kayong mag-alala, no? Kasi sumasagot naman sumasagot naman si Bato. Putragis na yun, hindi na nga nagparamdam yun. Chismis pa lang yun narinig, bigla nang nawala. Di ba? Sumasagot naman ho sila Bongo, mga kababayan. No, sabi ni Danilo Espeo, papasok pa kaya bukas si Bongo? Yan ang tanong. Tingin ko, breaking news, tomorrow. Hindi nagpakita si Bongo sa Senado. Hindi pumasok si Bongo sa Senado. Tapos magsasalita yung mga kagaya nila Jimmy Bondoc. Alam niyo po, hindi nagtatago si Bongo. Hindi nagtatago si Bato de la Rosa. Nagtataguyod daw. Kasarilan. Kung ano-ano mga pinagpapapasok sa isip ni Jimmy Bondoc. Hindi mo alam kung
Dahilan po ba yun ng pagkakatalo niya? Dahilan po ba yun ng pagkakapwesto na nasa ika-30 sa Senado, eh, 12 lang ho ang kukunin, 'di ba? Depressed na din siguro yun. Oh, recently Padilla received flack over his statement calling, the youth as weak kasi nga mahina daw po 'no, and how in their times they did not know what depression is. Oh, ayan ngayon at least nalalaman at nasa sa buhay na ni Robin Padilla kung talaga, kung ano talaga sa mga kalalakihan naman po mga kababayan o hindi 'no, parte ng isang tao yung ilabas po yung nararamdaman nila, yung iyak, sama ho yan mga kababayan, mga boss chief mo sir, 'no? Kasama sa buhay natin yan. Kumbaga iiyak mo, walang problema dun. Pero para kay Robin Padilla, eh, weak yung mga umiiyak. So, ibig sabihin, weak din pala si Boss Binoy, mga bossing. Uy, nawala. Weak din pala si Boss Binoy, 'di ho ba? Hmm.